Yo mga bulala, na-experience nyo din ba itong problema to? So ito yung unang naging problema ko sa keso ko. 72 volts, 20 Ah charger. Okay lang naman yan. Pero ito yung naging problema talaga. Hindi siya magsaksak dari oh. Matigas. Dapat isa na charger. Hindi siya compatible. Dito Fast forward, na-address din agad yung problema natin kasi mabait din naman yung distributor natin. Si Keso e-scooter Davao, niya agad yung ating charger na mas maganda. Naging 32 Ah na tuloy yung natin, charger natin mas mabilis na from 20 Ah to 32 Ah. And another thing, ganito din ba yung charger nyo? Ganito din ba kahaba yung extension wires nyo? Sa hardware, bumili lang po ako ng flat cord duplex wire number 16 at eksaktong 5 meters lang din yung binili ko. 35 pesos po yung per meter, so 175 lang po yung buong setup ko. Extended charger na po. Laging tandaan ang terminals ng ating charger. So input, yun yung 220 volts. Diyan yung sinasaksak natin. Pasok ng kuryente, 220 volts. At yung output 220 papasok sa charger, gagawin niyang 72 volts. So dyan tayo mag-i-extend ng wire. Kaya okay lang yung wire natin na duplex number 16 kasi 72 volts lang naman yung papasok or dadaloy sa ating wires.
test yung ginawa nating charger, yung extended charger natin. Kung nakita nyo, green light, charge yan siya, or kita nyo, yan pa yung dulo, not connected. So safe na yung charger natin at saka yung Keso e-bike. Manakaw man nila yung unit, andito naman yung charger sa loob ng bahay. Kaya ganyan yung maganda yung extended na charger natin. Output lang yung sa labas. Red light, charging na po yung Keso e-bike natin. Sa likod, gumagana yung charger natin, naka-on din yung fan niya. Kasi umiinit po yung charger niya, may sarili po siyang fan for cooling. So that's it. Thank you. Sana nakatulong. Ako, like, share, and subscribe na rin po sa page na. Thank you.